Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, sa mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Dito po tayo sa ikalawang bahagi na kung saan meron po tayong mga aralin o sitas na binabasa ayon sa binaba ng ng Espiritu upang basahin natin at bigyan ng buhay o kapaliwanagan nang sa ganun ito ay magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang una kong aralin ayon sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto sa Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang sa 31. Marahil po, ito ay sabi nga, common na alagi ng napapakinggan. Pero, bakit po ibinanak sa ngayon? Upang maunawaan natin na napakahalaga ang katubusan na ginawa ng ating dakilang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano ba ang sabi dito? Sapagkat ang salita ng krus ay kamanmanan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangliligtas. Ngayon po, kung nakaralip po natin dito, ang pinag-uusapan nito, preaching of the cross, o pangangaral ng krus. Ngayon, sa bagay na ito, marami ang nangangaral tungkol sa pangyayari na ginanap ng ating dakilang Panginoon nung tinubos niya tayo doon sa cross. Sa mga marunong, sa mga maalam na, ito ay kamangmangan. Bakit po? Kasi, kung titingnan po natin, si Kristo, anak ng Diyos, mataas ang kanyang kalagayan sa pagka-espiritu. Ipinanganak siya bilang isang sapsapa at lumaki bilang anak ng isang anluwagi o kaya karpintero. At nabuhay siya hanggang sa dumating ang panahon na papasok na siya sa ministeryo at nangaral ng kaharian ng Diyos. Ipinangaral niya ang Ebanghelyo upang ang bawat isa sa atin ay makaunawa tungkol sa paghahari ng Diyos. Pero sa kanyang panangaral, bakit ang kanyang sarili ay nakatakda para pahirapan, para duwagin, para ibaon sa krus? Na kung titingnan po natin, kapag binasa mo ang history ng ating dakilang Panginoon, pagkatapos magpapakamatay lang siya sa krus, ito ay magiging kamangmangan sa mga marunong. Bakit po? Kasi pinangaral mo ang kaharian ng Diyos tapos magpapakamatay ka lang sa krus. Kamangmangan nga yan sa mga marunong. Pero doon sa mga nangliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Bakit po siya magiging kapangyarihan ng Diyos? Dahil po kung aralin natin, si Kristo, ang pinaka-purpose niya talaga dito, hindi yung ilagay ang kanyang sarili sa dakilang kalagayan, kundi may tamang panahon na muli siyang babalik doon sa kanyang pinanggalingan. Kaya, kinubad niya ang kanyang Panginoong Diyos, nakitulad sa mga tao, nagibagay siya, at nabuhay bilang isang tao na nabibila bilang init, nahihirapan, nagsasakripisyo, nagugutom, napupuya. Naranasan ng ating dakilang Panginoon ang buhay ng isang tao. Pero, ang pinakalayunin ng ating dakilang Panginoon, meron kasing mga nakahula sa kanya mula sa mga awit, sa mga propeta, tungkol sa kanyang mga gaganasin. Na walang iba, siya yung batong panulukan na naging bato sa panulok. Naging cornerstone. Sa mga tuwing, paano siya magiging kapangyarihan? Dahil po, sa mga nangliligtas,
Isang bagay yun na ang dati ang mga Hudyo noon, kapag nagkakasala, meron kang pipiliin na, halimbawa, baka, yung pinakamaganda mong klaseng baka, pinakamagandang tupa, para kung may kasalanan ka, yun ang susunugin bilang alay o hain para matubos ang kasalanan natin. Ngayon, pinsamari, si Jesus na lang ang pinakapangtubos at wala nang iba. Sa makatuwid, ang ilalakit na lang natin doon, pananampalataya, na sa pamamagitan ng bagamat nauna siya nagtubos sa atin, ilalakit lang natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pananampalataya, maliligtas na tayo. Unlike noon, na dati, kung ano ang nasa kautusan ng pinagkasala ng tao, doon mo ibibilang yung pagtubos kung ano yung hinihingi ng kautusan para matubos ang kasalanan. Pero ngayon hindi na. Yung buhay na lang ni Kristo. Yung dugo niya na ibinuhos doon sa krus ng Kalbaryo, yun na yung ipinadali niya upang sa ganun tayong lahat ay mapatawad. Bagamat nauna yung patawa niya at nahuli tayo ang pinanganak, pero sakot na po lahat ng mga nagsisisampalataya doon sa pagtubos ng ating dakilang Panginoon na tayo lahat dinipahan niya para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ang tawag doon, kaligtasan. Kung ilalakit natin ang ating sarili doon sa kanyang pagbuhos ng dugo at pagbuwis niya ng buhay doon sa krus na kung saan kung pag-aaralan po natin sa malalim na pag-aaral. Saan ba nanggaling yung krus? Ito'y nagiging palaisipan sa atin. Hindi kaya ito yung kahoy na pinanggalingan ng pagkakasala ng tao na itinakda ng Diyos sa kapanahunan upang doon dilipa ang bugtong na anak ng Diyos sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Dahil lamang sa paningilin na huwag kang kakain ng bunga ng punong kahoy na yan, at dahil din sa kahoy ng punong kahoy na yan, doon dumipa ang ating dakilang Panginoon para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya yan po ang kapangyarihan ng Diyos sa atin na mga nangaliligtas. Sapagkat nasusulat, iwalat ko ang karunungan ng marunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Sa totoo lang po, marami na ngayon ang maging na out of control. Bakit po? Kasi pagdating po kasi sa karunungan ng Diyos, yung pagpapako ng ating dakilang Panginoon, marami po ang nasiraan ng bait. Hindi nila matanggap na kung sino pa yung nilibat nila, tinuyak-tuyak nila, pinahirapan nila, siya naging bato sa panulukan. Napaka-importante pala na pundasyon ng ating pananampalataya. Yung tinutuyak-tuyak ng mga tao noon. Kaya ano ang nangyari? Dahil siya ay naging kapangyarihan sa mga nangliligtas, ang ginawa ng ating dakilang Panginoon para sa kanila ay kamang-mangan. Sapagkat bakit nga naman magbubuwis ng buhay kung isa'y galing sa Diyos pagkatapos at tanggapin nila ang parusa ng mga tao. Yan po ay kalooban ng Diyos dahil marami ng mga propeta ang nagsipangmula para mangyari ang mga bagay na dapat na mangyari sa buhay ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagpapunit sa sanglibutan ito? Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Ito! Dahil kung umaralin natin, ang karunungan po kasi ng sanglibutan, ito yung mga bagay na mga discover, ito yung mga bagay na pinag-aralan lang ng tao. Sa mga galing lang sa sanglibutan. Pero, ang karunungan ng Diyos, iba po kasi sa karunungan ng sanlibutan. Dahil yung, halimbawa, yung mga tao ngayon, nagdi-discover, naka-invento, mga likha ng sariling pag-iisip ng tao, lahat ng karunungan ng sanlibutan. Bakit po siya nagiging kamangmangan sa Diyos? Dahil kung titignan po natin, kahit aralin natin ang buong science, i-memorize pa natin ang mga planeta at kung ano-ano pang mga binuin sa langit, wala pong kaligtasan doon. Pero yung karunungan ng Diyos, simple lang. Sampalatayanan lang natin ang kanyang sinugo sa makatuwid bagay ang ating dakilang Panginoong Jesucristo, kaligtasan na kaagad. Na kung tiniyan natin
lang yun sa mga marunong. Bakit? Dahil kung halimbawa, mahaba na yung pinag-aralan o marami ka ng diplomang natanggap, kumbaga malalim na yung pagsasaliksik mo, pero lahat ng yun ay mababaliwala lang dahil hindi naman yung kaligtasan ang pinakatarget, kundi ang matuto lang, ang ipakilala ang sarili na siya ay dalubhasa, halimbawa naging chemist, o kaya naging mga inventor, o kung ano-ano pa man ang bagay. Lahat ng yan ay magiging kamangmangan sa Diyos dahil yan po ay mga uuwi sa wala. Pero yung kapangyarihan ng Diyos na itinuturo sa bawat isa sa atin, walang iba. Yung mga inaapi-api ng mga tao noon, yung nililibak noon, yung sinisiraan ng puri ngayon, noon, walang iba ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Sa Kanya lahat, tinatailangan babalik ang mga tao para sambahin siya at sampalatayanan dahil sa Kanyang pagtubos sa mga kasalanan. Kaya napakalaki po ng ginawa ng katubusan ng ating dakilang Panginoon sa sangkatauhan. Sapagkat, yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanglibutan ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang karunungan. Ay pinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Kaya kung titingnan po natin dito, ibinubuhos ang karunungan ng Diyos na hindi nakilala ng sanglibutan doon sa mga mababang kalagayan. Ibig sabihin, kahit halimbawa, graduate ka ng 4-year course, hindi ka, dahil puno-puno ka ng karunungan ng sanglibutan, hindi po siya magiging kalugod-lugod sa Diyos para gamitin niya. Lalong-lalo na tungkol sa pangangaral ng kaharian ng Diyos. Bakit po? Walang puwang doon ang Ebanghelyo. Dahil puro yun mula sa libro at hindi galing sa kalooban ng Diyos sa bagay kung ano yung dikta ng Espiritu Santo na dapat doon tayo nananahan. Hindi po yun nangyayari dahil lahat ng natutunan natin galing sa mga libro dahil sa mga pagsasaliksik din ng mga tao. Kaya yan po ay magiging walang kabuluhan. Ang mga Hudyo nga ay nagsihingi ng mga tanda at ng ang mga Grego ay nagsihanap ng karunungan. Datapwat ang aming ipinangaral ay si Kristo na napako sa krus na sa mga Hudyo ay katitusuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Kaya po ang ipinangaral dito si Kristo. Na manaba ang buhay-buhay ng ating dakilang Panginoon, hindi siya naghanap ng mataas na kalagayan sa kanyang sarili. Na kahit nga ang kanyang ulo ay walang makahiligan. Walang buwang ang mga tao para tanggapin si Kristo. Kaya mga nakasunod ni Kristo, hindi naman yung aral niya ang hinahanap, kundi dahil sila'y kumain at nabusog, dahil sila'y kumbaga, sanay ang mga tao kasi doon na malibre. Pero ang important yung dapat sinudan ng mga tao, yung kahalagahan ng pangangaral ng ating dakilang Panginoon, hindi po nila yung napansin. Kundi ang mga material na bagay ang naging priority at hindi ang aral na espiritual na ibinabahagi ng ating dakilang Panginoon sa mga Hudyo. Pero ano ang nangyari? Binabaliwala nila. Kaya sa Hudyo, si Kristo ay naging natitisuran para sa kanila. Para bagang naging sakabal yung pagdating ni Kristo doon sa mga Hudyo na okay na sana na ang mga tao sumusunod sa kautusan ni Moises na ipinapatutad ng mga Pariseo at ipinapahayag naman ng mga eskriba, okay na yung sirkulasyon, pero nung dumating ang ating dakilang Panginoon, ipinalalagay nila, ginululan ng ating dakilang Panginoon ang mga nangyayari. Kaya naging katitisuran sa mga Hudyo ang pagdating ng ating dakilang Panginoon. At sa mga Hintil, kamangmangan, dahil siyempre hindi naman kilala si Kristo, bakit kasasampalataya doon sa isang tao na ipinanganak na isang anluwagi, na hindi naman nakapagtapos, hindi naman nakapag-aral, pero sasampalatayanan mo nagpatakot lang sa cross.
Pero titignan po natin, yan po ay naging kamangmangan din naman sa mga hintil. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Dahil po, doon sa mga tinawag, kasi po, iba-iba po ng pamamaraan ang pagtawag sa atin ng Diyos. Meron galing sa karamdaman, meron galing sa nakinig lamang ng Ebanghelyo, o kaya iba-ibang pamamaraan ang pagtawag sa atin. Ngayon po, tayo po ay maliligtas dahil lamang sa pagtawag na yan. Hudyo man o Griego, dahil po si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Paano po siya magiging kapangyarihan ng Diyos? Dahil ang tao, hinatulan na sa kamatayan. Sabi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Totoo po. Pero ang sabi sa ibang bagay naman na nakasulatan, maliban na ang butil ay mamatay, ay hindi siya mabubuhay. Totoo po. Ano yung una? Ang tao, hinatulan ng kamatayan. Kaya, nung masira yung unang plano ng Diyos, na napahamak dahil lamang sa hindi pagsunod sa bilin ay Adam na sinuway ni Eva at ganoon din si Adam, napahamak silang dalawa. Kaya ang hatol sa kanila, kamatayan o pagkahiwalay sa Diyos. Kaya ang tao ngayon, lumaranas lahat ng kamatayan. Pero kinakailangan nangyari ang kamatayan. Ang sabi, maliban na ang butil ay mamatay, ay hindi siya magkakaroon ng buhay. Sa makatuwid, dadanas muna ang tao ng kamatayan bago yung buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, puputulin muna yung pagpamumuhay natin bilang nasa laman upang sa ganun hindi na manaig yung makalaman kundi maka-spiritual. Kaya po, ang buhay na walang hanggan ay hindi po pwedeng inugtong sa buhay natin ngayon na nabubuhay pa tayo sa laman, kundi puputulin yun. Kaya dadanas muna tayo ng kamatayan. At doon sa mga buhay, sa isang kisap mata, babaguhin lahat. At doon sa mga nanamatay na, sabi nga, ang mga buto ay pagdudugtog-dugtungin ng mga litid. At ang mga litid ay babalutin ng laman at ang laman ay babalutin ng balat. At sila'y muling hihinghan ng hininga ng buhay. Sa magkatuwid silang lahat ay mga bubuhay na magtuli sa mga patay. Kaya, kung titingnan po natin, in summary, yung mga nangamatay at yung mga buhay, lahat po yan ay babaguhin ng Diyos. Yun na yung pagkakaroon sa atin ng buhay na walang hanggan. Ano ngayon ang isisecure natin? Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos o buhay na walang hanggan doon sa walang hanggan parusa sa dagat-dagatan apoy? Kaya, simple, ang pinaka-target natin, yung buhay na walang hanggan sa piling ng may likha sa atin, na walang iba ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po, si Kristo ang naging karunungan ng Diyos. Dahil sa simpleng pamumuhay niya, ilalakip lang natin ang ating pananampalataya sa kanyang ginawa na siya'y dumipa, nag-alay ng kanyang sarili dahil sa atin. Yan siya po ang pinakakarunungan ng Diyos na kung saan ang lahat ng magiging kahirapan sana na sigurado ang tao doon sa kapahamakan, nagkaroon pa ng chance o pagkakataon na tayo'y magtamo ng tinatawag na pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Totoo po. Sa tao po, yung kamangmangan ng Diyos, halimbawa, sa Diyos, ang kamangmangan niya ang hindi gumawa ng masama. O ang kamangmangan ng Diyos ang gumawa ng masama. Wala siya nun. Pero sa tao, yun ang kalakasan niya, ang gumawa ng masama. Sa kalakasan naman, o kahinaan naman ng tao, ang manalangin, doon sa kalangitan, puskus ng panalangin ang mga likha doon. Kaya hindi tingnan po natin, magkabaliktad po kasi yan. Dahil yung kalakasan ng tao, kahinaan ng Diyos. Yung kalakasan ng Diyos, kahinaan ng tao sa makatuwid. Dapat, ang tao
hindi dapat tayo nabubuhay sa sarili nating kalagayan, kundi hayaan natin ang Espiritu Santo na anahan sa buhay natin, na bagamat mahirap baguhin ang ating sarili. Pero sa awa ng Diyos tayo tutulungan para maituwid natin ang ating mga sarili sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Para masunod natin yan, yung kahinaan natin, palakasin natin. Kung bagamat hindi tayo nakakapanalangin, nakakaligtaan natin, tumawag sa Kanya, yun ang palakasin natin. I-practice natin ang ating sarili para mapalakas natin yan. Sapagkat mas galinyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi sa maraming marurunong yaon sa laman, ay hindi sa maraming may kapangyarihan, hindi sa maraming mahal na tao ang mga tinawag. Totoo po. Bakit hindi yung may mga magagandang kalagayan? Yung mga maayos na kabuhayan, ang mga pinili o mga tinawag. Dahil po, walang puwang sa puso nila si Kristo. Kahit yung krus na pinagpatuan niya, kamangmangan yun sa kanila. Kaya po, sa mga may mga marunong puso na handang isakripisyo ang kanyang sarili dahil lamang sa paghingi ng tawad sa Diyos, doon po lalabas ang pagiging isang tunay na tao na bagamat tayo po ay nasa mababang kalagayan, pero tayo ibinibilang ng natin ang ating mga sarili sa mga tinawag ni Kristo. Kaya mapalad tayo kung nandito tayo, nagpabalik-balik sa templo upang makinig ng Ebanghelyo. Tayo po yung mga tinawag sapagkat sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Kundi pinili ng Diyos ang bagay na kamangmangan sa sanlibutan upang hiyain niya ang marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Kaya tingnan po natin dito, ang mga pinili ng Diyos na tagapangaral ng kanyang salita, hindi siya kumuha ng mga edukado o mga tapos. Kundi, meron dyan, grade level, high school level, sapagkat may buwang para sa puso nila ang salita ng Diyos para maipangaral. Dahil yung nakapagtapos na ng mga pag-aaral, yung mga edukado, mga masteral, mga degree courses na mga tao na kanilang tinanggap, wala pong chance doon kung pagkakataon ng salita ng Diyos sa puso nila dahil ang nakalagay lahat doon sa puso at sa isip nila, yung kanilang tinutusan, yung diploma na kanilang tinanggap. Ngayon ang ipinagmamalaki na ipinapaskil sa mga dingding. Pero po, doon sa mga tinawag na nasa mababang kalagayan, tayo po yung pinili upang hiyain yung mga malalakas. Nang sa ganun, maghari mula sa mababa na kalagayan ang salita ng Diyos at ipamuhay natin ito. Nang sa ganun, mapahiya yung mga malalakas. At ang mga bagay na bababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamang ang pinili ng Diyos at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Kaya kung titingnan po natin dito, sino-sino po ba yung mga bababa sa sanlibutan? Walang iba yung mga tapos-palad, yung mga mahihirap na inaapi ng mga mayayaman. Minsan nga, pagod na sa katatrabaho, bubuyawan pa. Pansinin na lang natin. Sa isa na lang namamasukan, pinakailangan kumain muna yung ako bago yung katulog. Pero sa isang linggo, kung yan ay bukas ang pag-iisip, kasabay kang kakain. Pero dahil nga magkaiba ang kalagayan, mas bababa yung isang alipin, isa doon sa nagpapasahod o sa kanyang amo, kaya manatili kang mababa. Pero mas pinili ng Diyos yung nasa mababang kalagayan. Upang sa ganun, tayong lahat, bagamat pinahihirapan o dinuduhagi, dahil kasama tayo sa mga pinili at nagsasakripisyo ng ating sarili, alang-alang sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, magkakaroon din tayo ng halaga sa Diyos na bagamat wala tayong halaga doon sa mga bagay na walang halaga, na walang
iba, yung mga taong makasanglibutan. Sabi dito po, upang walang halaga ang mga bagay na mahalaga, upang walang laman ang magpapuri sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Katapot sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo na sa atin ay bilangang karunungan mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Kaya kung tayo po ay ibinilang na doon sa mga nanganiligtas, hindi naman ibig sabihin na magmapuri na tayo sa Diyos. Kundi, manatili lang tayo sa mababang kalagayan. Dahil, sabi nga, hindi pa tapos ang laban. Hanggang may buhay, may pag-asa. Pero hanggang tayo nabubuhay, tayo po ay nagkakasala. Kaya, ang pinaka-importante doon, magkarating tayo doon sa hangganan. Walang iba, yung huling hininga ng ating buhay, makapaghingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Dahil hindi natin alam, mayroong mga tao naglalakad lang yan sa tabi. Nasa sagasaan. Mayroong sumakay lang ng motor, nahulog. Kaya kinakailangan kung titingnan natin, palagi tayong maglinis ng ating mga pagkakasala, maghingi tayo ng tawad sa Diyos sapagkat hindi natin malalaman ang araw ng oras. Kaya mas maganda yung palagi tayong nakapag-reconcile sa lahat ng ating mga kasalanan. Siguro po, hanggang dito na lang pakikibagan natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos. At ano man ang ating kahilingan, karaingan man, idulog po natin yan lahat sa Diyos. At ipagkakalob niya sa atin ang mga kasagutan, solusyon sa lahat ng ating mga problema. Magtiwala lang tayo sa Kanya at sumampalataya at ipagkakalob niya ayon sa Kanyang kalooban. Salamat sa Diyos at mapagpalang araw sa bawat isa.